Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman Ayan, so bali continuation pa rin ito ng ating tutorial na in-upload natin nung nakaraan patungkol dito sa ating mga mini driving light, kung paano mag-install ng mini driving light. So dun sa first video na in-upload natin, tinuruan ko kayo kung paano mag-install ng mini driving light na walang ginamit na relay or hindi na tayo gumamit ng relay. Bali ngayong araw, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-install ng mini driving light gamit lamang ang isang relay. So nag-umpisa tayo sa walang relay ngayon, meron na tayong gagamitin pero isa lang. And sa susunod gagamit tayo ng dalawa, tatlo, ayun. So ito yung relay natin, nandito pa rin yung ating mga gagamitan. May battery tayo dito. Yan na tayo, hindi ko na patatagalin pa, no? So umpisa na natin. Kaya yan, so ito na mga boss yung ating mga gamit Bali, andito na yung mini driving light natin, tapos yung battery natin nandito na. So meron tayong positive at negative doon. Excuse me, so lapit natin ng konti. Ayan, so meron na rin tayong alligator clamp dito. Ito yung relay. And yung ating switch. So ito nga palang switch na to, 3-way switch siya, kasama to dun sa relay na mini driving light na nabili natin, kung saan 250 pesos lang. So kasama na yan. At yung ating susian, so nandito yung ating ignition switch. Ngayon mga boss, kung first time nyo lang mag-install ng mini driving light at wala kayong idea kung anong gagawin nyo, ang una nyo agad itetest is itong ating mini driving light. So sa mini driving light natin, dahil nga dalawa yan, may mga wire yan. Ayan, kung mapapansin nyo, meron yung red, black at saka yellow. So yung isa na lang mga gagamitin natin. So sa tatlong wire na yan mga bossing, yung isa dyan is ground, automatic ground yung isa dyan. Tapos yung isa dyan, yung kulay ng yellow, at yung isa naman dyan is yung kulay ng white. Hindi sa wiring mga boss, kung sa, dun mismo sa mini driving light, kasi diba dalawa yung kulay ng mini driving light natin, isang yellow at isang white. So hahanapin mo lang dyan yung mga ilaw na yan, kung alin sa mga wiring na yan. At syempre settings na gusto mo na yan, kung anong ilaw ba yung gagamitin mo, kung yung low ba is yung yellow or yung high ba is yung white. So para malaman mo or para mahanap mo kung alin dyan yung yellow at white, so subukan natin itong black wire ng mini driving light sa negative at yung yellow naman sa positive. Ayan, so lapit natin. So ganyan lang mga boss mag-test. So umilaw yung ating mini driving light. So ibig sabihin, yung black yung ground natin, tapos yung yellow wire, siya yung yellow light. So test naman natin yung isa. Ayan, so ibig sabihin yung red, siya yung white. So dahil nga parehas lang yan, so pagsasamahin agad natin yan. Ayan, pagsamahin agad natin yung dalawang red, dalawang yellow at dalawang black. So ayun, tulad nga ng sabi ko mga boss, yung kulay black ng mini driving light natin is siya yung ground. Tapos yung yellow wire, siya yung yellow light. Ayan. Tapos yung red, siya yung white light. Ayan. So ganun lang kasimple, pinagsama na natin. Ngayon, before tayo mag-install niyan, syempre meron na tayong relay dito. And meron din tayong ignition switch dito. At yung ating 3-way switch. So para mabilis na lang, kapag nakapag-connect nyo na tong tatlong wire na to ng dalawang mini driving light natin, isunod natin is yung 3-way switch. So sa 3-way switch, para malaman natin or para matest natin, dyan sa tatlong wire na yan mga bossing, yan tatlong wire na yan, positive lahat yan, walang negative dyan, walang ground wire dyan. So ibig sabihin positive yung tatlong wire na yan.
And isa sa mga wire na yan, yung common na tinatawag or yung pinapasukan ng current. So yun yung hahanapin natin ngayon. Ngayon para malaman natin yun or para mahanap natin yun. So trial and error natin. So pag kukonek-konekan natin itong mga wire na to para malaman natin. So tulad nga ng sabi ko, para mapailaw natin yung mini driving light natin, automatic yung black sa ground. Next naman, so dahil alam ko na mga boss, no? So dahil alam ko na yung positive yung red kasi siya yung pinaka-common natin. So ibig sabihin, itatap natin yan sa positive. Yan. Tapos yung green, so dito tayo mag-try. So pag-connectin muna natin yung green sa yellow. Green ng 3-way switch sa yellow wire ng mini driving light. Ngayon kunin natin yung switch, subukan natin kung anong iilaw. Okay, so umilaw yung yellow, ibig sabihin ganyan yung settings na naipag-connect natin. Tapos in-on pa natin ang isa, yung white naman. So pwede natin pagbalik ka rin yan kung ayaw nyo yung settings na ganon. So yung white ang yung black ang i-connect natin sa yellow wire. Pagpapalitin lang natin mga boss, ano. Yan. Ito kasi yung tinatawag na trial and error para malaman natin kung ano ba yung ilaw na aakma dun sa settings na gusto natin. Ayun, so napagpalit na natin, ano. Ako kasi sanay ako sa ganitong settings mga boss. So dito sa 3-way switch natin, kapag in-on natin to ng isang beses, kailangan white yung iilaw. Yun. So kapag in-on pa natin ng isang beses, yellow naman. So ganun kasi yung settings na nakasanayan natin. Okay, so na-identify na natin kung anong wire yung papasok doon sa isang wire at kung anong wire yung papasok doon sa kabilang wire. So ngayon baklasin natin yung positive na connect natin dito sa may positive terminal ng battery. Dito ngayon papasok yung ignition switch natin mga boss. Sa ignition switch, mapa 4 wires or mapa 2 wires, iisa lang yung principle nyo, no? So kapag nakakita kayo ng red wire, yan, sa ignition switch natin, automatic, yan yung connected galing sa positive terminal ng battery. Ngayon kapag in-on mo yung ignition switch mo, yung positive na yun, lilipat lang dito sa may black wire or yung tinatawag natin na accessory wire. Sa accessory wire, napakaraming connected dyan. Headlight, busina, brake light, tail light, starter, at iba pa. So dahil nga excuse me, magko-connect tayo ng mini driving light na isang relay. So try muna natin para magkaroon kayo ng idea. So kapag itong red ng 3-way switch, i-connect natin dito. Ayan, kontrolado na siya ng ignition switch mga boss, ano. So ibig sabihin hindi na siya o-on basta-basta kapag hindi nakasusi yung ating ignition switch. For example, ayan. So kapag in-on natin to, ay naka-off siya. So kapag naka-off siya, no, hindi ilaw yan. Ngayon kapag in-on natin yung susian, doon pa lang iilaw yung ating mini driving light. So kontrolado na siya ng ating ignition switch. Ngayon dahil nga maglalagay tayo ng relay, tanggalin muna natin to. So dahil nga maglalagay tayo ng relay, dito na papasok yung relay natin. So sa relay natin, 5-pin relay nga pala to mga bossing, ano. So tinanggal ko na lang yung isa doon, yung 87A sa gitna, para hindi na siya sagabal dito sa ating tutorial. So kapag hinugot natin yung socket sa relay natin, meron tayong mga numberings dyan. Meron tayong 30, 85, 86 at 87. So 87A yung sa gitna pero pinutol na natin. Ayun. So ibig sabihin kapag nilagay natin yung socket, ang magiging 30 is itong kulay brown. Magiging 85 is yung green. Yan, 86 is yung purple at 87 is yung ating orange. Yan. Balik muna natin. Ngayon, para ma-connect natin to mga boss, kailangan natin gumamit ng fuse dito. So may fuse tayo dito. Yan, so automatic i-connect na natin yung fuse para safety, for safety to, no. Wag nyo tong tatanggalin. Ayan, sorry. Yung fuse na yun, i-connect natin sa 30
Tapos yung kabilang wire ng fuse, ayan. Brown is yung 30. Tapos yung kabilang wire ng fuse, kukonect natin yan sa positive terminal ng battery. Direkta yan. Yan. So dyan connected yan. Ay, so connected na yung fuse natin, ano. Yan. Andiyan pa rin yung ignition switch natin, mga boss. Ngayon dito sa relay natin, ayan. Yung 87, siya yung tatakbo ngayon dito sa may switch. Sa 3-way switch na kinonect natin. Yung red wire ng 3-way switch. Yan yung i-connect natin sa orange. Kasi yan yung output. Yan. Okay. So meron na tayong common. Yung 30 ng relay connected na yan sa positive terminal ng battery with fuse yan, mga boss, for safety purposes. Tapos yung output is yung 87, tatakbo na yan dito sa may 3-way switch, sa may common ng 3-way switch. Again, tulad nga ng sabi ko, dito sa tatlong wire na to ng switch, lahat yan is positive. So even tong orange wire na to, tong 87, positive yan. Ngayon, balik tayo dito sa relay. Sa relay, meron tayong trigger na tinatawag dyan. Natanggal yung ating 30. Yan. So, meron tayong trigger dyan, which is itong purple at saka green. So, sa relay natin, para mapagana natin yung relay, kailangan nga natin ng trigger, which is itong green at saka purple, kung saan dito papasok yung positive at negative natin para matrigger yung relay at mapa-andar niya yung ating mini driving light. So, ang sabi, yung 85 is green. So, i-connect na natin to sa ground. Yan. Pwede magkabaliktad ng mga bossing, ano, yung 85 sa green, yung 85 sa ground, or yung green sa ground, or itong 86 sa ground. So, pwede yan, maging vice versa, reverse polarity. So, kahit saan dyan sa dalawa na yan, basta kailangan lang ng positive at negative, or negative at positive. So dahil 85 yung green natin, so yun na yung i-connect natin sa may negative terminal ng battery. Okay, so isama na natin yan dito sa negative. Or po pwede rin to sa chassis, mga boss, ano, kung saan mas malapit. Mas mainam kung sa chassis kasi hindi na kayo gagamit ng mahabang wire. Yan, so connected na yung ground ng ating mini driving light, ground ng relay. So positive na lang yung kailangan para ma-trigger yung ating relay. So dito na ngayon papasok yung accessory wire. So yung 86, siya yung i-connect natin sa may accessory wire. Yan. So ayan, connected na, mga boss, ano. Yan. Na i-connect na natin yung yan, wait lang, ayusin lang natin. So, na-connect na natin yung ating 86 sa may accessory wire. Again, yung brown ng ating relay, which is 30, ayan, dinugtungan natin ng fuse. Yan, may fuse yan, 15 amps fuse. Tapos yung kabilang wire ng fuse, tumakbo na yan sa positive terminal ng battery. Yung 87 ng relay, i-connect natin yan sa may common, or main supply ng ating 3-way switch. Ayan. Tapos, yung positive naman ng relay natin, or yung 86 trigger, i-connect natin siya sa may accessory wire. Tapos, yung ground, ayun, kinonnect na natin sa negative terminal, or yung green. So, ganun lang kasimple, mga bossing. At, yun, subukan na natin. Kontrolado pa rin yan ng ating ignition switch, mga boss, ano? On na natin to. At, kailangan iilaw na yung ating mini driving light. Yun, so umilaw yung ating mini driving light with one relay. So ganun lang kasimple, mga boss. Ngayon, kung mapapansin nyo dito, off muna natin. Ayan, so kung mapapansin nyo, habang ino-on natin yung ignition switch, pumipitik din yung relay natin. Lagay natin dito. Yan. So kung mapapansin nyo yung relay natin, pumipitik din yan, umiilaw din yan kasi nakasabay pa rin yan sa ating
ignition switch. Ngayon, sa mga nagsasabi na meron daw tong bad effect, ano mga bossing, kasi daw laging trigger yung ating relay. Kasi kahit na hindi natin gamitin yung mini driving light, naka-trigger yung relay natin, which is totoo naman, naka-trigger naman talaga siya. Yan ang kagandahan lang ng setup na to, is kapag nag-on ka ng mini driving light, hindi kumukurap yung mini driving light at headlight, ano, lalo na kapag bubusina ka, magpa-flasher ka, at kung anong mga accessory yung gagamitin mo sa motor. So walang kurap to mga bossing kapag ganitong setup yung ginamit mo. Siyempre inspired by Becky Works, no, by Edel Llamas. Yun, isa sa mga idol natin mag-wiring yan pagdating sa pag-wiring. Yun, so ganoon lang kasimple mga bossing. Ulitin natin, yung 30, yan, dugtungan natin ng fuse. May fuse box yan, 15 amps. Tap natin sa positive terminal ng battery. Yung 87, kinonect natin sa 3-way switch, sa common ng 3-way switch. Ayan, itong kulay red, siya yung output ngayon. So ibig sabihin magbabato na yung kuryente, magbabato na yan ng kuryente papunta sa may dalawang wire ng ating mini driving light, sa red at saka sa yellow. Ngayon, yung 85 is ground, tinap natin sa negative terminal ng battery. Tapos yung 86, kinonect natin yan sa may accessory wire. So ganun lang kasimple mga bossing, ano. Napakadali lang mag-install ng ating mini driving light. So bali hanggang dito na lang, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.